Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin, good afternoon. At mga kapatid, tayo po ay nasa Biyernes sa oktaba ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. Happy Easter po sa inyong lahat. Palakpakan natin ang ating mahal na pong Jesus Nazareno. Isang mas malakas na palakpak sa Kristong muling nabuhay. At batiin natin ang mga katabi natin, Happy Easter! Pero grabe naman yung pagbati mo. Ang bati mo, Happy Easter, pero ang mukha mo, Biyernes Santo. Pwede ho ba nang nakangiti, batiin ang katabi, Happy Easter! Diba? Bigyan nyo naman ng pag-asa. Nang ngiti, Mariosep. Happy Easter, ang mukha, Good Friday. Mga kapatid, tayo po ay nasa pinakamahalagang panahon sa kalendaryo ng ating simbahan. Ito ang pinakamahalagang sandali sa ating pananampalatayang Kristiyano-Katoliko, kung saan ipinagmamalaki natin, ipinagdiriwang natin na ang Diyos natin ay buhay. Amen. Buhay ang Diyos. At ito yung pinakamataas na turo ng ating pananampalataya na si Kristo ay muling nabuhay. Ito ang tanda ng tagumpay ni Kristo laban sa kahirapan, kasamaan, maging kamatayan. Kaya mga kapatid, ano pang hindi kayang gawin ng Diyos sa iyo? Huwag kang nawawalang kagad ng pag-asa. Huwag kang tatalikod sa Kanya. At higit sa lahat, huwag mong subukang ipagpalit siya. Dahil kahit sino, kahit ano ang ipalit mo sa Kanya, lahat ng iyon pwedeng manloko sa iyo. Pwede kang biguin. Pwede kang saktan. Pero ang katapatan ng Panginoon, hinding-hindi magbabago. Alam niyo kung babalikan natin yung Easter Vigil, at maitanong ko nga po, sino ba dito ang mga umattend? Ito yung Sabado ng gabi. Sino ang mga umattend ng Easter Vigil? Taas ang kamay. Yung iba, nasa mall na. Easter Vigil, alam niyo napakahalaga nun. Yung misang yon ang pinakamahalagang misa. At yun ang tinatawag na Mother of all Vigils. Sapagkat yun ang sandali ng katuparan ng kaligtasan ng tao. Paano po sinimulan yung Easter Vigil? Siguro yung iba sa inyo, kaya ayaw na umaten. Ang haba-haba. Ang tagal-tagal. Kinanta ka na pa ng kinanta. Doon ho sa amin sa Assumption, sa Malate, tinodo na namin. Yung iba kasi 5 pagbasa lang. Kami, 8. 8 pagbasa. Kaya doon sa unang pagbasa, gising pa. Pangalawang pagbasa, pumupungay-pungay na. Ikatlong pagbasa, nilalabahan na. Pagdating ng 8 pagbasa, matagal pa ba talaga? Mahaba ho eh. At napakadilim ng simbahan. Mahabang kadiliman. Pero sa gitna ng mahabang kadiliman na iyon, may isang nananatiling liwanag. Ang Paschal Candle na ito. Ang liwanag ni Kristo. Ito'y paalala sa ating lahat na kahit nasa gitna ka ng kadiliman sa buhay mo, kahit parang napakatagal mo nang nasa kadiliman, hinding-hindi ka mag-iisa. Hinding-hindi mawawala ang Panginoon, kasama mo siya. Nawala na ang liwanag ng mundo,
pero nanatili ang liwanag ni Kristo. Kaya sana ho, yung mga natutunan natin nung Kwaresma dito sa Quiapo, ilang Martes ang inyong recollection. Sana yung mga natutunan natin nung mahal na araw, yung mga ginawa natin, sana wag masayang. Meron akong binati, sabi ko, Happy Easter. Sinagot naman ako, Happy Easter, Father. Pero nagulat ako doon sa kadugtong. Sabi niya, Hi, salamat, Father. Tapos na ang Kwaresma. Tapos na ang mahal na araw. Back to normal na. Ha? Anong back to normal? So lahat ng ginawa natin ng mahal na araw, abnormal? So anong normal? Wala ka na namang oras magdasal? Mag-iipon ka na naman ng kasalanan bago mangumpisal? Ito yung masaklap. Ano, kanya-kanya na naman tayo. Away-away na naman tayo. Yan ba ang normal? Parang wala tayong natutunan. Pero wag ho kayong mag-alala. Anumang tigas ng ulo ng tao, mananatiling mabuti si Kristo. Kahit na parang ang tagal nating matuto, maghihintay si Kristo. Kaya nga po sa ating mga pagbasa, Ebanghelyo lalo na, ilang araw na po nating naririnig, ang pagpapakita ng Panginoon, ang pagpapakilala ni Kristo pagkatapos niyang muling nabuhay. Ang tanong natin, sabi sa Ebanghelyo ngayon, ito na ang pangatlong beses na siya ay nagpakita at nagpakilala sa mga alagad. Pambihira. Ang tagal ninyong kasama si Kristo, tapos hindi niyo siya kagad nakilala, kinailangan pa ng ilang beses. Well, makikita natin kung paano hindi sumuko si Kristo hanggang makilala siya ng kanyang mga alagad. Nagpakita kay Magdalena, nagpakita sa 2 alagad, nagpakita sa mga babae, at ngayon, muli siyang nagpakita sa kanila. At ginawa niya ang lahat. Kung maalala po ninyo yung ebanghelyo natin ngayon, parang ito rin yung nangyari nung una niyang nakilala ang mga alagad. At sabi dito sa ating ebanghelyo, iba't ibang paraan ang pagpapakilala, ang pagtuturo, ang pagpapakita ni Kristo. Ibig sabihin, gumagawa siya ng maraming paraan hanggang makilala siya. At mga kapatid, hanggang ngayon, maniwala ka. Kaya nga nandito pa tayo eh. Kasi hindi sumuko ang Panginoon sa iyo. Gagawa at gagawa siya ng paraan hanggang matuto ka. Hanggang magising ka na. Kaya nga ho kuminsan, paulit-ulit ko rin po itong sinasabi, kapag po may mga lumalapit sa atin, humihingi ng payo, minsan nakakailan beses na eh. Tapos ang kwento niya, yun at yun pa rin. Anong pakiramdam ninyo? Anong gagawin ninyo? Susukuan nyo na ba sila? Anong ginawa ng Panginoon? Nung hindi siya kagad nakilala ng mga alagad, nagbago ba siya? Iniwan ba niya? Hindi. Kaya ito magandang tanong sa atin ngayon. Kapag hindi ka na nakikilala ng mga tinulungan mo, magbabago ka na ba? Kapag hindi ka na naaalala at nakikilala ng mga taong pinalaki mo, pinag-aral mo, sinuportahan mo, minahal mo, hindi ka na ba magiging mabait sa kanila? Sana mga kapatid, kung paano tayo pinagtiyagaan, pinagpasensyahan ng Panginoon, hanggang matuto tayo, sana ganun din tayo sa isa't isa. Magtiwala kahit hindi pa binibigay.
magtiwala kahit hindi niya ibigay. Sa pagpapatuloy na misa natin mga kapatid, patuloy nating ipagdiwang ang tagumpay ni Kristo. Si Kristong pinili tayong mahalin. Si Kristong pinili tayong patawarin. Si Kristong pinili tayong iligtas pa rin. At sana mga kapatid, araw-araw, mas pinanghahawakan natin na ang Diyos laging gagawa ng paraan, hindi para parusahan tayo, kundi para turuan at iligtas pa rin tayo. Araw-araw, maniwala at magtiwala sa panahon, sa paraan ng Diyos, matututo ka rin. Amen.